Also, we are expecting more arrest orders from the ICC na idadaan sa Interpol. Specifically, dalawa lang naman na inaasahan na lang natin kay Senator Bato de la Rosa saka kay General Oscar Albayalde. Kung mag-issue ng ICC arrest para sa kanilang dalawa or even ang Senator de la Rosa at idaan sa Interpol, will we cooperate again with the Interpol? This is truth on the line. Personally, at sa mga dito po, parang hindi pa po kami nakakahimig na merong pang parating na warrant. Alam namin malamang meron. Pero kung against sa Senator Bato de la Rosa and General Albayalde, parang wala pa po kaming nahihimigan. Parang hindi pa po nakakarating kung meron man. So parang ayaw namin mag-speculate. But definitely, kung magkakaroon po, siguro same pattern. Ayoko po, sorry ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Ayoko pong pangunahan yung Pangulo patungkol po dyan. So, kapag siguro po meron na dyan, doon na lang po siguro kikilos kung dapat kumilos ang gobyerno. Kasi isa daw yun dun sa mga objectives ng ongoing Senate hearing ngayon na pinangungunahan nga ni Senator Amy Marcos. Ayaw daw nila, gusto daw nilang maiwasan na maulit na may aarestuhin dito na through an ICC warrant. Ngayon, kaya ko lang naman tinatanong yan. Si Secretary Remulla, Justice Secretary Remulla, nandun ngayon, What about the other cabinet members? A-attend din ba sila sa mga hearings? Wala pong nabanggit sa akin, pero tingin ko na po, ang dami na pong cabinet members po dyan na kanilang ginawang resource persons. Sa aking palagay, sapat na po yan para kung ano man ng balak po ni Senator Amy Marcos sa paggawa ng batas, tingin ko po ay magagawa na po niya. Pero para lumalabas po sa inyo, Ma'am Amy, na ang primary reason for this hearing is para mag-prevent ang maaaring pagpili ng warrant of arrest. Hindi talaga. Isa lang sa mga ayaw daw nilang maulit na kaya gusto daw nilang malaman kung ano nangyari para hindi maulit na we are surrendering our sovereignty to the ICC. Isa lang naman sa rason. Yes, pero sa aking palagay, I'm not speaking for the palace. Sa aking palagay bilang abogado, kung yan ang isa sa mga reasons po ni Senator Amy, hindi po niya dapat malaman kung ano yung pattern or kung ano po yung strategy. Pasok po ito sa executive privilege. At prerogative po ito ng administrasyon kung makikipag-coordinate sa Interpol o hindi kung may warrant of arrest ang International Court, Criminal Court na ibibigay. So, kung isa sa mga purpose niya is ma-prevent, tingin ko dapat hindi yan saklaw ng ginagawa niyang inquiry in aid of legislation. Kasi para meron siyang gustong proteksyonan na dapat ay hindi po siya makikialam sa trabaho ng ehekutibo. May separation of powers po. Hindi po ba? So, mas lalong dapat hindi niya malaman kung ano ang mga niloloob ng executive privilege. Dahil maaari po niya itong ipaalam sa iba at kung ano man ang gagawin ng gobyerno, kung meron man po. Kumbaga, mapapaalam niya na po sa iba yan para maproteksyonan ang iilan. So parang mali po siguro po yung ganong kanyang rason na kaya siya nagpapatawag ng hearing ay para maproteksyonan pa yung iba na maaari masilbihan ng warrant of arrest. So parang hindi po yata sakop yan ng in aid of legislation.